Arlie Calalo, Manila Times. Kung ano nakita mo, sa eskwela lang ba itong nangyayari, nagaganap? Kasi sabi mo kung dapat si Presidente dapat ang managot natin, and yet wala nangyayari. Ano to? Sa eskwela lang ba talaga ito? Para sa akin, ayaw nilang palaman ang katotohanan. Kasi kung gusto nilang palaman ang katotohanan, magiging masusing yung investigation. So talagang may ano rito si Marcos, ang lahat ng siya talaga. Sabi ko po, lagi yung sinasabi, gaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, si Galaula, hindi siya kumito. So it's either complicity or a question of competency. Wilson, any questions? Yes. Ano reaction niyo? Headline ngayon sa mga dyaryo, sabi niyang Senate Blue Ribbon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis lang daw yung sinasabi niyo. Okay. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Leviste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nalagay doon, 7 billion, report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025, at susunod niya yung kwenta kung saan napunta yun. At may mga napunta doon sa mga kandidato ng alyansa, 11. 12 po yung kandidato ng alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Diba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto, nabigyan. Alam po, hindi naman nila alam kung saan galing yun. Kaya walang problema nun. Natural lang naman na yung mga national candidates, sinutulungan ng kanilang mga partido. So, pinapunta kay Andrew Ig, 68 million, talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Ibigyan ko naman niya. Tinanong ko siya, totoo ba niya? Sabi niya, totoo. May salita dito no? Totoo. Na may, sabi niya nga, ginawaran ko nga yan si Andrew eh. Nagpatawad ewan ko bakit 68 million pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, Sen-Aimee wala. Sen-Aimee. hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya nung sa So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Diba? May facts. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ng mga text messages, mayroong ibang issue, not just campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo to, hindi to, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Tawag lang. Parang magkaalaman. Parang magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no, date na yun? February 16. Narinig niyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig niyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nag-deny. No comment. Si Leandro Leviste ba nag-deny na inausap niya kami 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the president. Sin of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up
will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Ano lang to ha, question. Okay po ba si Cabral? Ay, wala po ako alam doon. EDTA ng Rob News Tabloid and 96.7 News FM. Kung nararapat ba bang manatili itong mga senado sa Congress? Wala namang ginagawa eh. Eh may mausap-usapan, tanggalin na mas makakatipid pa yata Pilipinas dyan. Hindi naman po. Yung institusyon ay dapat natin kala sapagkat yan ay bahagi ng ating salita. At madali pong mag-usama. Naniniwala po ako na marami pa rin naniniwala na congressmen at mga senador. Kaya lang po na dahil dito sa mga issue at dahil din na, alam nyo, yung ginagawa ko ito, napakamahirap na dito ginagawa ko ito dahil yung mga epekto ito sa aking pagiging isang kinatawan at politika. Subalit, sa tagal ko po, I've been serving our country for the last 50 years in various capacities. Para sa akin po, baka ito na po yung mga huling panahon ng paglilingkod ko. Gusto ko naman po na kung ano yung sa tingin ko yung magiging tungkulin ko ayon sa aking mga discernment. Ang nakabatayan ko po ay ang aking mahabang karanasan, ang aking mga iniidolo. At siyempre, yung batayan ko dito, matindi kong pananampalataya sa aking Panginoon. Gagawin ko na lang po yung sa tingin ko yung nakarapat. Very good. Yes. Pahabol. Sige, okay. Kung nabanggit ko kanina yung matagal ka na nanunukat and then naging super vocal ka talaga against corruption and indirectives of course sa administration. May mga threat ka bang na-receive or may mga tao ba nagsabi siya na maglaylo ka sa mga sinong? Wala naman po, in fairness. Wala naman po. Dahil kung nagsasalita po ako ay pinipilit ko po na maging magalang kahit na masakit yung aking mga sinasabi. At naniniwala po ako na wala akong sinasabi na hindi to. At kung meron man po yung makakapagpatunay na may hindi totoo akong sinabi, ako po ay hihingit ng public apology. Pero sa ngayon po, ang lahat po ng sinasabi ko sa totoo lang. Well, the truth hurts, di ba? Ang problema ng ating bansa, truth decay. Yes, ma'am. Go ahead. Kung I'm Salvacion Requemi from Ronda Balita, Pilipinas, itatanong ko lang kung ano po yung masasabi niyo kung dun sa Blue Ribbon Committee na during session, pag nabanggit po yung pangalan ni Romualdez ay nagre-resume po yung session. Ano pong komento natin? Kasi it regards po yan sa flood control na pinag-uusapan. Well, I think na-compromise na po ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Kasi po, bukod dun sa kanilang political struggles for the leadership of the Senate, sa tingin ko po, meron silang ayaw na matumbok na katotohanan. Yes, identify yourself. Lisa Lopez po from Euro News. Congressman, nasabi ni Atty. Lubistro na gagamitin nila yung process na ginamit dun sa impeachment process ni Pangulong Marcos, which is to dismiss in the process of sufficiency in form and substance. May pangamba po ba kayo na parang magiging mauwi na din sa dismissal yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ayoko pong pakunahan yung mga pangyayari. Gaya po na sinabi ko, I will be clear, yung impeachment process ni President Marcos, I voted yes to the sufficiency and form. I voted no to the sufficiency and substance dun sa unang complaint ni Atty. De Jesus. Pero dun po sa complaint na makabayan lang, I voted yes.
Bakit? Sapagkat sa palagay ko po, may sufficiency in substance. Dahil yung pong requirements ng sufficiency in substance, yung parameters, maliwanag po sa impeachment rules ng House of Representatives. Dalawa lang. Una, kailangan may recital of acts. Na-recite yan doon sa complaint ng Makabayan Black. Pangalawa, kailangan may kaugnayan doon sa impeachable offense. At yan po, ay napatunayan din ng Makabayan Black. Pero, siyempre, majority rules, talo po kami, pero sa tingin ko, dahil binayolate yung rules, pwede rin pong makialam ang Korte Suprema sapagkat ito po ay tantamount to grave abuse of discretion. Pagdating naman po sa complaint ni Vice President Sara, binasa ko po, sufficient in form, sufficient in substance. Kaya kung boboto ako, sufficient in form, sufficient in substance. Ngayon, hindi ibig sabihin may kasalanan na. Yan po ay makikita lang natin sa presentation of evidence. Pero kay Pangulo Marcos, hindi na hinayaan makapag-present ng evidence. Sana po, yung may reviste files, pwede na i-present doon. Pero pinigilan na yung presentation. Dito, titignan ko po, i-present. Kung makikita ko na may kasalanan, buboto ako for impeachment. Pero kung wala, buboto naman ako against impeachment. And what are the factors po siguro bakit umano ay na naharang agad siya sa preliminary process pa? Bakit ngayon, ate? Eh, sa tingin ko, pinipigil yung paglabas ng katotohanan. Hindi na kailangan memorize yan. Which is bad for the impeachment process. Kasi po, masamang president, ganyan na ba mangyayari? Na basta akampi, hindi na pwedeng ma-impeach. Kailangan talaga, and especially now, na meron tayong super majority. At paano naman hindi magkakaroon ng super majority? Bilyon-bilyon ang alokasyon ng bawat congressman. At bakit kung kumontra? Kung di mawalang ka ng bilyon. Ako? Let's just move on before. Do you think po ba mayroon tayong kailangan pagbukin or baguhin din sa House rules sa Committee on Justice? Well, nagamit na naman po ito eh. So, dapat lang sundin. Hindi baguhin. Dapat lang sundin. Sorry. So, pag walang announcement ng meeting, meaning, siguro, bago magkaroon ng meeting, mga 1 month, kung magsisimula nila Wednesday, simulan nila Wednesday, yung process, mga 1 month yan. So, matatapos ang March, walang ma-implement ng proyekto. So, kung walang ma-implement, walang trabaho, daan-daan libo, I don't think that's only 100,000. Kasi it affects not only the contractors, but the subcontractors. Mas marami yun. And suppliers. And suppliers, of course. And suppliers. At yung mga Transport. workers ng mga suppliers at ng mga construction supply. So marami talaga Domino effect. Tapos, yung, for example, construction materials like cement. Ang balita ko, yung mga cement companies mag-lay-off na ang mga empleyado. Yung sa mga steel, apektuhan yan. At marami pa ibang industriya na umakasa sa construction. At dahil walang public spending, sigurado ako na yung ating GDP for the first quarter will be lower than 3%. Lower. Lower? Wow! Grabe. Worst in Very Worst in the history. ever. Ano nakikita mo sa exchange rate? Well, maraming ano dyan eh. Ayoko nang pakialaman, pero maraming factors. Pero of course, pagka umihina ekonomiya, umihina. So, pero ang pinakamabigat kasi ngayon, yung debt to GDP ratio natin, 63%, the highest for about 20 years. Sobrang daming utang. Yung GDP, yung gross domestic product, vis-a-vis
pag-utang. Ibig sabihin, mas mabilis yung pag-utang, mas laki ng utang kaysa sa paglago ng ekonomiya. Kasi ngayon, ang paglago ng utang natin ay 9% per annum. So, lumalaki ng 9% yung utang natin. Pero yung paglago ng ekonomiya, ngayon, 2025, 4.4, kalahati. So, ibig sabihin, bakit mas mabilis yung utang kaysa paglago? Dahil yung kaya ka mong utang para magamit mo sa pagpapalago ng ekonomiya. Pero ngayon, ang laki ng utang, ang bagal ng ekonomiya, ng paglago ng ekonomiya.